Huwag mong ibigay ang link ng bra sa iyong dating kasintahan, bigla siyang nagalit. Para kanino yan? Ang liliit na dibdib na ganyan ay gusto mo? Gutom ka na talaga. Nang gabing yon, sumabog ang trending. Ang malamig na aktres ay nalasing sa hating gabi. Umiyak at nagtapat ng pag-ibig sa sikat na aktor. Ako mismo ang sikat na aktor, puno ng tanong. Walang magawa sa hating gabi. Bumibili ako ng regalo sa kaarawan para sa aking pinsan sa shopping appy. Pumili ako ng ilan at ipinadala sa kanya pero hindi niya nagustuhan. Kuya, malapit na akong mag-high school. Maaari mo bang bilhan ako ng mas mature? Mature? Nag-iisip ako, biglang may lumabas na pop-up ng bra. At nagtanong pa ng sukat. Ang liliit na dibdib na ganyan ay gusto mo? Gutom ka na talaga. Tumingin ako ng mabuti, lahat ng mensahe ay mula sa aking dating kasintahan na si Suyorong. Halos pareho ang profile picture niya at ng aking pinsan. At kakapadala lang niya sa akin ng mensahe. Nagkamali ako ng pagpapadala ng mensahe na dapat ay para sa aking pinsan. Kailangan kong magpaliwanag. Maling tao ang napadalhan ko. Huwag mo nang pakialaman. Pero hindi siya tumigil. Maling tao ang napadalhan ko. Kita ko yon. Ang sukat na yon ay hindi para sa akin. Para kanino mo ba yon? Pagkatapos ng hiwalayan natin, nagbago na ba ang panlasa at paningin mo? Hindi ba mas mabuting makipagbalikan ka sa akin, kaysa sa babaeng iyon na may flat chest? Ang huling pangungusap na makipagbalikan ka sa akin ay agad niyang binawi. Ilang beses siyang nagbura at nagbago. Nagpadala siya ng isang mensahe, kailangan mo pang pumili ng bra para sa kanya, hindi magaling ang babaeng iyon. Tumahimik ako, hindi ba ako rin ang pumili ng mga bra mo dati? Natahimik si Suyorong. Noong kami ay magkasintahan, gusto niya talaga na ako ang bumibili ng mga bagay para sa kanya, lalo na ang mga intimate items. Inilagay pa niya ang mga 10 bra na binili ko para sa kanya sa isang glass cabinet kasama ng kanyang mga high-end gown at limited edition bag. Sabi niya ayaw niyang mawala ang mga ito. Sobrang kakaiba pero ngayon puno siya ng depensa. Akala mo ba mahalaga sa akin yon? Itinapon ko na yon matagal na. Hindi ko na pinansin si Suyorong. Kung hindi dahil sa pareho kaming nasa showbiz at maraming hindi maiiwasang kontak, ayaw ko na siyang pakialaman. Pero hindi ko inaasahan, nang gabing iyon, dinala ako ni Suyorong sa trending. Iyon ay isang hindi masyadong malinaw na video. Pero ang ganda at ang husay ng katawan ni Suyorong, masyadong madaling makilala. Sa video, siya ay nakahiga na lasing sa isang upuan, sa harap niya ay maraming bote ng alak na walang laman. Sa tabi niya ay may isang kahon ng hindi pa nabubuksang alak. Binuksan niya ang isa at ininom ng diretsyo. Sabay inom at usok, matapos uminom ng malaking lagok. Yumakap siya sa bote ng alak at umiyak ng hagulgol. Sabi natin magiging anghel ng isa't isa. Bakit ka bumili ng bra para sa ibang babae? Bumili ka na nga, gamit mo pa ang aking shared payment. Napakasama ng puso mo. Nanginginig ako. Binuksan ko agad ang aking telepono at nakita ko na hindi ko sinasadyang ginamit ang shared payment na binuksan ni Suyorong para sa akin. Dahil maliit lang ang gastos, hindi ko napansin kung ang sarili kong pera ba ang ginamit. Mas nakakatakot, sinuri ko ang iba pang mga order at natuklasan ko na dati. Halos lahat ng aking maliliit na order ay naka-default sa shared payment, kaya si Suyorong ang nagbayad. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Bumalik ako sa video. Si Suyorong ay umiiyak. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang telepono at random na tumawag sa isang numero. Inilapit niya ang telepono sa kanyang tainga. Matagal na naghintay, walang sumagot. Binuksan ko ang tawag log. Maraming hindi nasagot na tawag mula kay Suyorong sa hating gabi, pero natutulog ako. Hindi ko narinig. Si Suyorong na hindi makatawag ay sumuko na at umiyak ng husto. Anong ginagawa mo at hindi sumasagot? Hindi ba ako mas magaling kaysa sa babaeng iyon na kahit bra ay bumili ng mas maliit na sukat? Yuyu, lumingon ka sa akin. Tingnan mo ako. Dati mo akong tinanong kung gusto ba talaga kita. Ngayon sasabihin ko sa'yo, hindi kita gusto. Mahal kita. Mahal kita, Yuyu. Yuyu. Ang kanyang mga salita ay unti-unting hindi malinaw. Sinundan ito ng isang buntong hininga ng tagapag-record. Dito natapos ang video. Sinasabing ang janitor ng bar ay hindi umalis sa tamang oras. Hindi sinasadyang nakita at na-record para ipakita sa kanyang anak na babae bilang babala. Huwag maging ganitong bulag sa pag-ibig. Pero hindi sinasadyang kumalat ito online. Ang mga netizens ay hindi lamang nag-usap-usap. At tumpak nilang nakuha ang pangalan na Yuyu na kanyang tinatawag ng may tunay na damdamin. Hindi maganda. Sa industriya, tanging ako ang lalaking artista na may ganitong pangalan at kilala. Kaya sumabog ang topic. Malamig na aktres na lasing sa hating gabi, umiyak at nagtapat ng pag-ibig sa sikat na aktor. Sino ang makakalagpas sa pag-ibig? Kinakabahan akong binabasa ang mga komento ng netizens.
Karamihan sa mga pagdududa ay nakatuon sa, bakit ginagamit pa ang shared payment ng dating kasintahan pagkatapos ng hiwalayan? Kaya pala ayaw ko dati kay Yuyu, naghiwalay na ginagamit pa rin ang shared payment ng ex-girlfriend para bumili ng bra para sa bagong babae. Sino bang makakatanggap niyan? Paano mo nasigurado na si Kuya Yu yan? Baka naman ordinaryong tao lang itong si Yuyu. Sila dati ay laging umiiwas sa isa't isa, umiiwas hanggang sa dulo ng mundo, kakaiba ang tinginan nila. Matagal nang may mga naghihinala na sila ay naging magkasintahan, direktang kumpirmado, sang-ayon ako, sang-ayon din. Hindi alam kung gaano nakatagal ginagamit ang shared payment, si Suyorong na uto-uto sa pag-ibig, lubos na kontrolado. Tumingin ako sa langit, kahit pakiramdam ko walang makakaintindi sa akin, pero talagang wala akong napansin. Lalo na si Suyorong, hindi naman niya akalaing sinadya ko, kaya mabilis kong pinatay ang api na yon. Binuksan ko ang shopping api, tinantiya ko ang perang nagamit mula sa shared payment, pagkatapos ay pinindot ang chat box namin ni Suyorong. Nag-transfer ng 100,000, sa susunod na segundo, nag-vibrate ang telepono. Suyorong, anong ginagawa mo? Sinabi ko ng seryoso. Ibalik ang pera. Gusto kong ipaliwanag ang hindi pagkakaunawaan tungkol sa shared payment, pero siya ay nagalit agad. Anong ibig mong sabihin? Kailangan mo bang mag-compute ng ganyan katindi? Matagal ko nang hindi hinihingi sa iyo ang pagbabayad. Kulang ba ako sa pera? Ginamit mo na ito ng napakatagal, biglang hindi mo na ginagamit, anong ibig sabihin yan? Marunong kang magbalik ng pera, paano naman ang pagbabalik ng aking pag-ibig? Huwag kang magkamali. Hindi ko naman talaga gusto ang pag-ibig mo, mas hindi ko gusto ang pera mo, naiintindihan mo. Ayoko nang panoorin ang kanyang mga mensahe na puno ng screen, tapos ka na ba? Dati hindi ko alam na ang mga binibili ko ay galing pala sa pera mo, nagkamali ng paggamit, ayaw ko ring magkaroon ka ng maling akala. Kaya ngayon binilang ko lahat, ibinalik ko sa'yo, tanggapin mo na. Pagkatapos kong ipadala ang paliwanag, biglang nawala ang indikasyon na nagtatype siya. Matagal na nagtype si Suyorong, 3 salita lang ang ipinadala, kailangan ba? Seryoso akong sumagot, ikaw ay laging magaling sa pag-isip ng mga bagay na wala. Natatakot ako na mag-isip ka ng mga bagay na wala. Hindi ko na iniisip ang tungkol sa'yo pagkatapos ng hiwalayan. Wala na tayong relasyon, dapat din itong linawin, nang makita kong hindi siya nagsalita ng matagal. Pinaghihinalaan ko na ang sinabi ko ay hindi niya nagustuhan, kaya nag-type na lang ako. Kung dati ay nagdulot ako sa iyo ng maling akala, pasensya na. Hindi ko inaasahan na pagkapadala ng linyang ito. Sa tabi ng mensahe ay lumitaw ang isang pulang tandang padamdam at ang sistema ay nag-abiso. Tinanggihan ng kausap ang iyong mensahe. Nakita ko ang pulang iyon, ilang segundo akong natulala bago nakareact. Sinalba ako ni Suyorong. Titig na titig ako sa screen ng telepono, matagal na walang masabi. Nagbalik ng pera ay ayaw pa niya, may sakit siya. Tahimik akong napabuntong hininga. Nagpa siya na huwag muna siyang intindihin. Ang mas nakakasakit ng ulo ngayon ay ang isang tabing opinyon sa internet. Mula umaga hanggang hapon, kahit na inalis na ng team ang trending topic, hindi pa rin bumababa ang talakayan. Sa mga susunod na araw, mayroon kaming live promotion para sa bagong serye ni Suyorong at ako. Kung hindi agad maaayos ang opinyon, tiyak na maapektuhan ang reputasyon ng bagong serye. Ang manager na si Jen Chai ay nag-isip sa loob ng kwarto, naglakad ng 3 beses pabalik-balik. Walang magawa, napagpasyahan na kahit na maglabas ng pahayag, dapat ito ay mula sa panig ni Suyorong. Kasi ang nahuli ay siya, hindi ikaw. Kung gagawa tayo ng basta-basta, para tayong nag-a-acknowledge. Nag-isip ako, totoo nga ito. Kaya tumingin ako sa taas, pero sinalba ako ni Suyorong. Nanlaki ang mata niya sa pagkagulat. Sinalba ka niya? May sakit ba siya? Dati sinabi niya na sa mga bagay na may kinalaman sa trabaho. Kailangan mo mismo ang mag-endorso, hindi siya tumatanggap ng iba. Ngayon bakit kanya sinalba? Sumimangot ako, sino ba ang nakakaalam? Si Suyorong ay may sakit hindi lang isang araw. Dati niyang sinabi ng malinaw, ang anumang ugnayan sa trabaho ay kailangang ako mismo ang kausapin. Tuwing tatawag ang studio, kung hindi marinig ang boses ko sa araw na yon. Hindi ko alam kung bakit hindi ko naputol, hindi niya naman makakalimutan ang kanyang sinabi. Naisip ko ito, sinubukan kong kunin ang telepono at tawagan ang numero ni Suyorong, madaling kumonekta. Kahit na wala pang 2 segundo ang ring, sumagot na siya. Gusto ko lang subukan. Kung sinalba ba ako, ngayon biglang sumagot, hawak ko ang telepono, bigla. Hindi alam kung ano ang sasabihin, nakatayo ako sa tabi na patuloy na nag-gesture, pero hindi ko maintindihan ang kanyang sign language. Kaya sinubukan kong magtanong sa pamamagitan ng tingin, ang natanggap ko ay mas maraming hindi maintindihang senyas. Matagal na katahimikan, ang kausap ay halatang nawalan ng pasensya. Nag-isip ako. Pumili na lang na sabihin ang totoo, sinalba mo ako. Si Suyorong ay tumigil sandali. Kaya, gusto ko lang subukan ang tawag. Kung matatawagan ba kita, pero bigla kang sumagot, pero parang hindi tama sabihin yon.
Nag-iisip ako nang marinig ko na parang may mahinang tawa mula sa kabilang linya. Espesyal na tumawag para aliwin ako, dahan-dahan akong kumunot ang noo, anong delikadong ideya ito. Hindi, bago ko pa masabi ang pagtanggi, muling nagsalita si Suyorong ng mahina. Sige, ayaw kong marinig ang mga ganyang salita, alam mo yon. Tinataya ko na matapos mo na ang sasabihin mo, ibabalik na kita sa listahan, gusto mo lang akong saktan. Hindi ko kayang pigilan, pero sa susunod, huwag mo na sanang sabihin ng harapan, okay? Unti-unting bumababa ang kanyang boses, at lalong naging malungkot ang tono, parang nag-aalangan at nagtatanong. Nakakakiliti sa puso ko, pero nang makita si Jiangxi na nagpapahiwatig ng husto, tinapik ko ang aking ulo. Huwag kalimutan ang simulang layunin, tandaan ang misyon, pagkagising ko ay determinadong nagsalita. Wala muna ito, tungkol sa mainit na usapin sa social media, paano mo ito haharapin? Maliwanag na natigilan si Suyorong, nautal sa pagsasalita, mainit na usapin. Tinawagan mo lang ako para ayusin ang mainit na usapin. Unti-unting nagbago ang kanyang tono at umuwa ko. Mayroon pa tayong hindi pa na-i-broadcast na drama, mas mabuting ayusin ito ng maaga, ano sa tingin mo? Ngunit nanahimik ang kabilang linya, ilang beses ko siyang tinawag, hindi siya sumagot. Tiningnan ko ang signal, puno ang signal ko, wala ka bang signal? Sige, ibababa ko na, nang akmang ibababa, muling narinig ko ang malamig na boses ni Suyorong. Aayusin ko ito, sa paraang gusto mo, gaya ng sinabi ni Suyorong. Gagawin ko ito, ngunit hindi ko inaasahan na napakabilis niya. Pagkatapos ng tawag, nag-post siya ng isang tweet na nagtag kay Suyorong. Nakalasing at nagpatawa sa inyong lahat, walang kinalaman kay Teacher Lin Yu, huwag kayong magkamali. Maingat niyang isinulat, napakadiretsang paraan ng paglilinaw, parang natatakot na hindi maniwala ang mga tao. Pagkalipas ng 5 minuto, nag-like siya ng tweet ni Luxinsi, na dating magkasamang litrato ng dalawa. Si Luxinsi ang lalaking bida ng isang nakaraang drama ni Suyorong, sila ay mag-screen partner. May ilang init ng usapan ito, ngunit hindi kailanman nakipag-coordinate si Suyorong para sa pagpapakalat ng love team, kahit anong bagay ay pwedeng pag-usapan ng mga fans. Ngunit ang malamig na ugali ng bida ay nagpatalikod sa marami, ito ang unang pagkakataon na kusang kumilos si Suyorong, kaya tuwang-tuwa ang mga netizens. Diyos ko, ano ang ibig sabihin ng pagbibigay niya ng malaking atensyon sa pag-like ng post ni Xinxi sa oras na ito? Hindi pa ba ito malinaw? Dati niyo siyang inaakusahan na mahal si Lin Yu, ngayon natatakot siyang magselos si Xinxi. Nasabi na ang lahat ng masasabi, kaya dati walang interaksyon dahil sila talaga ang magkarelasyon, tama ba? Maging matapang, yung taong tinawag sa lasing na video dati ay si Xinxi talaga. At hindi si Yu, mali ang narinig natin, halata naman. Tiyak naghiwalay sila isang araw at muling nagkasundo, tungkol sa intimate payment, kira-ATI. Laro lang ng magkasintahan, epektibo agad ang resulta, tahimik akong nag-scroll sa mga komento ng netizens. Biglang parang naintindihan ko, ang paraan na iniisip ni Suyorong na gusto ko ay ang tuluyang makipaghiwalay sa kanya. Malinis at walang kinalaman, napanganga si Jiangxi, hindi ba siya laban sa pagbubuklod ng love team para sa pananaw ng manonood? Lagi siyang tutol dito, umiling ako, hindi ko alam. Makalipas ang ilang sandali, may tumunog na notification, galing kay Suyorong, nasiyahan ka ba sa naging resulta? Alam ko ang tinutukoy niya, ngunit ngayon ay hindi ko alam ang sasabihin, pakiramdam ko. Lalong lumalalim ang hindi pagkakaunawaan namin, ngunit hindi ito ang aking nais. Habang tinitingnan ko ang opinyon ng publiko na kanyang ginabayan, hindi ko masabi ang nararamdaman, isang layunin lang ang unti-unting lumilinaw. Gusto kong magpaliwanag, Suyorong, magkita tayo. Maliban sa trabaho, ito ang unang pagkakataon na inanyayahan ko siya, mabilis din siyang sumagot. Ano, hindi ka nasisiyahan sa kasalukuyang resulta, gusto mong magkita para pag-usapan ang bagong public relations plan. Pasensya na, kailangan kong kumpirmahin ang oras sa aking agent, tapat kong paliwanag. Hindi, gusto kitang kausapin ng personal, pribadong bagay ito. Makalipas ang mga 15 minuto, sumagot si Suyorong, ano pang pribadong bagay ang mayroon tayo? Hintayin natin sa mga susunod na araw ang live stream ng Xuan, pumunta ka ng maaga, sabay-sabay nating pag-usapan ang lahat. Hindi ko maiwasang makita ang kanyang pang-inis, ngunit wala na akong sinabi pa, sige. Ang live stream ay para sa promotional event ng bagong serye naming dalawa ni Suyorong, ayon sa aming napagkasunduan. Maaga akong pumunta, naglibot sa silid pahingahan, hindi ko nakita si Suyorong. Kaya napilitan akong humingi ng tulong sa isang staff, nandito na ba si Suyorong? Nagulat ang staff. Agad niya akong itinuro sa isang direksyon, nandito na siya. Nasa dressing room ba si Luxinsi? Luxinsi, sumimangot ako. Wala naman sa cast ng dulang ito si Luxinsi. Bakit siya kasama ni Suyorong? Naglakad ako hanggang sa dressing room, kahit sa labas ng pinto. Maririnig ko ang tawanan at saya sa loob. Hindi naman nakasara ang pinto, may maliit na siwang.
Si Luxinsi ay nakadungaw sa harap ng salamin, nakangiti ng malapad. Kaya, si Yuyu ba talaga ang ex-boyfriend mo? Sa sofa sa likuran niya, nakaupo si Suyorong. Magkadikit ang mga kamay ni Suyorong, diretso ang tingin kay Luxinsi. Bahagyang tumango siya. Umikot si Luxinsi, ang kanyang paningin ay biglang dumaan sa pintuan. Otomatiko akong umiwas. Pagkatapos, natawa ako sa sarili. Hindi naman ako magnanakaw. Bakit ako kinakabahan? Patuloy ang tawanan sa loob. Di talaga siya walang modo. Laging lumalayo sa'yo dati. Nag-post ka ng paglilinaw, gusto ka na naman niyang makita. Nagmamadali na siya. Masiglang kwento ni Luxinsi, natigilan ako saglit. Sa paningin ba ni Suyorong, ganito ako? Nalilito. Hindi ko sinasadyang natamaan ang hawakan ng pinto, umingit ito. Si Suyorong na hindi pa tapos magsalita ay nakarinig ng ingay, agad na lumingon at nagtanong ng malakas, sino iyan sa pintuan? Malakas ang boses niya, may pagkagalit. Nanginginig ang kamay ko. Ayoko nang magtago, kaya itinulak ko na lang ang pinto. Ako. Nang makita ako ni Suyorong, may bahagyang pagkabahala sa kanyang mukha. Parang gusto kong isipin na siya ang nagsabi sa akin na pumunta ng maaga. Kailan ka dumating? Tiningnan ko siya, ayoko namang magpakitang gilas para hindi maging mahirap para sa lahat. Kanina lang. Nang makuha ni Suyorong ang sagot, bumuntong hininga siya ng maluwag. Nakita ko yon, masakit sa pakiramdam. Akala niya talaga masama ako. At natatakot siyang malaman ko. Bakit hindi siya mas maingat sa pag-imbento ng mga kwento tungkol sa akin? Bakit kailangan kong marinig iyon? Si Luxinsi ay tumingin sa akin mula ulo hanggang paa. Sa kanya inayos ang kanyang jacket at mumiti ng mahinahon kay Suyorong. At Yorong, lalabas muna ako. Kayo na mag-usap. Tumango si Suyorong. At umurong siya para bigyan ako ng lugar. Umupo ka. Tiningnan ko ang likuran ni Luxinsi. Ang mga salitang inisip ko ng paulit-ulit, bigla kong ayaw nang sabihin. Akala ko si Suyorong ang mahilig mag-isip, ang pinakamaramdamin. Pero ngayon, ang akala kong siya ay nakikipag-away lang sa akin, kaya nakisama kay Luxinsi, ako pala ang pinakamaramdamin. Nakita ako ni Suyorong na nakatayo lang, napatigagal. Medyo nagtaka siya. May sasabihin ka, di ba? Umiti ako, pero sapat na ang dalawang pangungusap. Sumimangot si Suyorong. Tiningnan ko siya at seryosong nagsalita. Suyorong, tapos na ang relasyon. Hindi na ako magpapakatanga pa. Sana ikaw rin. Pagkasabi ko, umikot ako at umalis. Hindi ko na tiningnan kung ano ang ekspresyon ni Suyorong. Pagbalik ko sa pahingahan, ang ibang mga artista na kasali sa live ay tapos na sa pag-ayos. Sunod-sunod na dumating. Ang babaeng artista sa grupo, si Xunyan, ay may dalang baso ng tubig at umupo sa tabi ko. Nag-usap kami ng ilang sandali. Si Suyorong ay pumasok ng may masamang mukha. Diretso ang tingin niya sa akin. Sulyap ko siya, saka umiwas ng tingin at nagpatuloy sa pakikipagkwentuhan sa katrabaho. Pero dumiretso siya sa akin, hinila ang upuan sa tabi ko at umupo. Si Xunyan na kausap ko ay masiglang bumati sa kanya. Tumango siya ng bahagya, tapos tahimik lang siyang nakatingin sa akin habang nagsasalita ako. Naramdaman ni Xunyan ang kakaibang atmosfera, kaya umalis siya. Kuya Yu, dun muna ako. Tumango ako. Nang umalis na siya, pareho kaming tahimik ni Suyorong, isang nakakatawang katahimikan. Hanggang sa malapit nang magsimula ang live, parang hindi na makatiis si Suyorong. Medyo may inis na nagsalita. Yuyu, kailangan kitang kausapin. Sa harap ng maraming tao, hindi ko siya pwedeng awayin, kaya hinayaan ko siyang dalhin ako sa katabing bodega. May bahid ng inis na sinabi ni Yuyu, gusto kitang kausapin. Sa harap ng lahat, hindi ko kayang makipag-away sa kanya ng husto, kaya hinayaan ko na lang siyang dalhin ako sa katabing bodega. Magsisimula na ang live stream, ano ang kailangan mong pag-usapan? Isara mo ang pinto. Agad kong binawi ang aking pulso na mahigpit na hinawakan ni Suyorong sa buong daan, namumula na. Muling tumingin sa akin si Suyorong. Ano ang ibig mong sabihin sa sinabi mo? Ito lang ba ang dahilan kung bakit mo ako hinanap? Tumango ako. Matagal niya akong tinitigan at napatawa siya sa inis. Ang misteryoso ng sinabi mo noong araw na yon, akala mo ano. Parang may naisip siya, hindi na niya itinuloy ang kanyang sasabihin at biglang nagbago ang usapan. Pabulong na may pagtuya, akala ko nagbago ka na. Hindi ko maintindihan. Tiningnan ko ang orasan sa dingding, pinaalalahanan siya na malapit nang magsimula ang live stream. Ayaw ko nang mag-aksaya ng oras sa kanya, at nung patungo na ako sa pinto, muling hinawakan ni Suyorong ang aking pulso. Malakas ang pagkakahawak niya, parang gusto niyang durugin ang buto ko. Hindi ako nakatulog sa loob ng 3 gabing ito, alam mo ba? Nagkunot ang noo ko, lumingon ako. Nagtagpo ang aming mga mata, tila may mga komplikadong damdamin na umiikot sa kanyang mga mata. Ito ang unang beses na niyaya mo akong magkita ng hindi dahil sa trabaho, at sa oras na yon ay nagtatampo pa ako.
Sa loob ng 3 araw na ito, nagsisisi ako sa panaginip ko, nagsisising hindi ako pumayag na magkita kaagad. Iniisip ko kung ano ang sasabihin mo sa akin. Halos mabaliw na ako sa kakaisip. Taos puso ang kanyang sambit, walang makitang. Kahit anong tanda ng kasinungalingan sa kanyang mukha. Masakit ang pagkakahawak niya sa aking pulso, pero ginamit ko ang lahat ng aking lakas para tanggalin siya. Huwag kang magpanggap na taos puso. Sa bahagyang gulat ng mga mata ni Suyorong, malamig akong ngumiti. Narinig ko ang sinabi mo kay Luxinsi, hindi ba't inakala mong hindi ako marunong lumingon na pinapaasa kita? Lumapit ako kay Suyorong at tiningnan siya ng matalim. Ano ka ba, isang kayamanan? Kailangan pa kitang paasahin. Yes eh. Sa wakas ay nakarecover siya mula sa gulat. Nung tumalikod ako, gusto niya akong hawakan muli, pero naunahan ko siya sa kanyang hakbang. Umilag ako at mabilis na naglakad palabas ng pinto. Nagmamadali siyang nagsalita. Hindi, Ayu, makinig ka sa akin. Hindi niya natapos ang sasabihin, may staff na nagbukas ng pinto mula sa labas. Mga gurong 2, magsisimula na ang live stream. Pwede na kayong pumunta sa studio. Dinala kami ng staff ni Suyorong at ako sa kwartong pang live stream. Sa daan, sinikap ni Suyorong na makahanap ng pagkakataong makausap ako, pero laging hinaharang ng staff. Mga gurong 2, noong nagre-review kayo ng script ay wala kayo, ngayon ay maaari na ninyong pag-aralan muli. Tumango si Suyorong na kasisimula pa lang magsalita. Ang bahagi ng pag-arte ng mga sikat na eksena mula sa serye, narito ang script. Si Suyorong nakakapit lang sa damit ko ay inabot ang script. Sige, sige. Sa pagtatapos ng live stream, ang mga pagbati at linya ng lahat ay sabay-sabay na sisigaw dito. Si Suyorong nakakatingin lang sa akin. Engan, hanggang sa makaupo ako sa harap ng kamera, pakiramdam ko may kakaiba kay Suyorong. Siguro hindi niya inaasahan na lalabasin ko siya at palaging may pagtatanggol sa kanyang mga titig sa akin. Ayon sa proseso, matapos ipakilala ng mga aktor ang kanilang mga karakter, tatawagin ng host. Ang ilang nakakatawang kwento sa shooting. Ngumiti siya at tumingin sa amin ni Suyorong, narinig ko na ang ating bida. Sa shooting, isang eksena ay nagnang ng 8 beses bago pumasa. Talaga? Nagulat ako, naalala ko na ito ay kami ni Suyorong. Ang gumaganap bilang bida. Dahil hindi available ang orihinal na bida sa oras na iyon, napunta sa akin ang pagkakataon. Buti na lang at may konting pagkakaunawaan kami ni Suyorong, at naging maayos naman ang shooting, ngunit isang eksena ay paulit-ulit na nagnang. Tumango na si Suyorong at sumagot. Tanging kissing scene. Pagkasabi nito, nagkaroon ng kaguluhan ng lugar. Alam ng lahat na nasa set noong araw na iyon sa pag-arte ng eksenang iyon. Namaga ang mga labi naming 2 ni Suyorong, pero sumusumpa ako, hindi ako gumalaw. Si Suyorong ang unang naglabas ng dila. Naaalala ko lang na nanghina ang aking mga bata sa kakayakap at napahawak lang ako sa damit ni Suyorong para makatayo. Ngunit laging may iba't ibang aksidente sa set kaya kailangan ulitin. Hindi ba't kamangha-mangha ang propesyon ng pag-arte? Ang dating kasintahan ay maaari pang maghalikan, naiisip ko pa lang ay nakakaloka. Kasabay ng kaguluhan, nagsimula ng ipalabas sa malaking screen ang tapos na kissing scene. Sa larawan, ang mahahabang daliri ni Suyorong ay nakahawak sa aking likod. Ang aking mga kamay ay walang lakas na humahawak sa kanyang damit, halos nakasandal ako sa kanyang mga bisig. Nagtatama ang aming mga ilong, nag-ugnay ang aming mga labi, ang kanyang mga labi ay paulit-ulit na sumisipsip sa akin. Pumapasok, kasama ang banayad na pagtaas-baba ng kanyang dibdib, ang kanyang pinong collarbone ay gumagalaw sa bawat paghinga. Mga pira-pirasong boses na lumalabas sa kanyang lalamunan, ang eksena ay puno ng sensualidad kahit ako ay namula. Ayaw ko nang tumingin pa, lumingon ako at napansin ko si Suyorong na nakatitig sa malaking screen. Kahit na ang 2 tenga niya ay namumula, ang kanyang ekspresyon ay lubos na nakatutok. Wala akong masabi. Bakit siya sobrang seryoso sa panonood ng bagay na yon? Matapos ang pagpapalabas, sinubukan muli ng host na magtanong. Maraming beses na kayong nag-shoot, siguradong malalim ang impresyon, tama? Mayroon bang sasabihin ang ating bida tungkol sa eksenang ito? Kumunot ang aking noo, may ganitong bahagi ba sa script? Wala akong alaala. Wala akong masasabi, tapat kong sagot. Ang ngiti ng host ay nanigas sandali. Agad siyang lumipat sa pagtatanong kay Suyorong. Si Suyorong, na may 2 namumulang tenga, lumingon sa akin. At seryosong sinabi, gusto kong mag-shoot pa. Napagtanto ko na magsisimula na naman ang pagpapasaya ng atmosfera. Mabilis akong umiti at nauna ng magsalita, Guro Su. Anong biro? Parang natahimik si Suyorong sa sinabi ko, pero matigas pa rin ang kanyang leg. Seryoso ako. Tumingin ako sa kamera, sinusubukang magsalita ng kalokohan. Parang marami kang nainom na alak. Ang mga tao sa paligid ay talagang natawa. Ngunit sa oras na yon, ang mga manonood ng live stream ay mabilis na nakapansin ng kakaiba, hindi sa sinasabi ko, ang interaksyon na ito. Parang naramdaman ko na talaga silang nag-date.
Panandang pandagdag isa, panandang pandagdag isa, panandang pandagdag isa, si Linje na may ganitong mukha ng pagkainis. Pero si Sister Su na nakababa ang mukha at lumalapit, parang siya ang humahabol, siya ang hindi makatakas na plot. Ang halikan na pinakita kanina. Ay nasiyahan din ako. Ay, ang sarap panoorin ng dalawang ito na naghahalikan. Medyo gusto kong i-ship. Hindi lang ikaw, si Sister Su mismo kanina ay nakita na ang kanyang mga tenga. Ay namula, alam mo ba? Ay Ragera, tama na. Akala niyo ba patay siksing si? Ilang araw na ang nakalipas, si Zheng Zhu mismo ay nag-like. Ano naman ang like? Posible rin na aksidente lang. Sa halip, si Suyorong, kailan pa siya magpo-promote? Na ganito mag-effort. Kung hindi sila talaga nag-date, kakain ako ng tae ng pabaligtad. Sunod-sunod kong hindi pinansin ang mga ito. Mukhang may pagpapakumbaba sa aking mukha. Pagkatapos ng buong broadcast, nagkaroon ako ng butlig-butlig sa buong katawan. Nagsara ang live stream, gusto kong tumakas ng mabilis, ngunit tinawag ako ni Suyorong. Ling Yu, nanigas ako at tumigil sa aking mga hakbang. May sasabihin pa ako sa'yo. Sinundan ako ni Suyorong. Hindi ako makaintindi, bakit ang dami mo namang sasabihin? Hindi mo ba masabi ng sabay-sabay? Natigilan siya na may lungkot sa kanyang mukha. Gusto kong tapusin pero naantala lang. Nagpapakaawa ka na naman, hindi ako maluloko. Suminghot ako at nag-cruise ang aking mga braso. Narinig kitang nagsasalita ng masama, hindi ka ba nahihiya? Tahimik na ibinaba ni Suyorong ang kanyang mga pilik mata. Ang ilaw ay lumikha ng siksik na anino sa ilalim ng kanyang mga mata. Mahina ang kanyang boses. Hindi kita sinabi ng ganoon. Natawa ako, akala mo ba hindi mo sinabi ng personal? Ay hindi mabibilang. Sinabi ni Luxingsi na masama ako, may sinabi ka bang pagtutol? Gusto pa ring magpaliwanag ni Suyorong, hindi ako. Pinutol ko siya, noong panahong iyon, kayo lang dalawa, hindi ka tumutol. Hindi ba yon ay pagsang-ayon sa iyong isip? Biglang nainip si Suyorong, hindi. Naghahanda akong tumutol. Naghahanda kang tumutol. Pero dahil sa iba't ibang mga limitasyon, hindi ito na isa katuparan. Hindi, ano yon? Pagkatapos timbangin ang mga benepisyo at disbentaha, naisip ko na hindi kailangan, o, si Suyorong, parang ginamit na niya ang lahat ng kanyang lakas. Namula ang kanyang mukha, bago nagkaroon ng lakas ng loob na putulin ako, sandali, iyo. Maaari mo ba akong pakinggan? Napagtanto ko na medyo emosyonal na ako, at tahimik akong tumigil. Nakahinga ng maluwag si Suyorong, noong panahong iyon, sa totoo lang ay tumutol na ako. Pero biglang may taong gumawa ng ingay sa pintuan, na nagulat sa akin. Nag-isip ako. Noong ako ay nawala sa isip at nahawakan ang hawakan ng pinto, tila si Suyorong ay talagang nagsasalita. Bumuntong hininga siya. Pagkatapos ay pumasok ka. Hindi ako sigurado kung narinig mo pero sinabi mong kakadating mo lang. Kaya ang hindi ko natapos na sasabihin ay hindi na nasabi. Iniisip ko na sa wakas malalaman ko kung ano ang sasabihin mo sa akin. At tamad na akong alalahanin si Luxingsi. Sinubukan kong ilagay ang sarili ko sa sitwasyon at natuklasan na ang kanyang paliwanag ay talagang makatwiran. Pero may pagdududa pa rin ako, bakit naman kayo nag-uusap ni Luxingsi tungkol sa akin? Natigilan si Suyorong. Hindi tungkol sa iyo ang usapan. Naghihintay ako sa iyo, siya ay nagdaraan lamang sa pintuan. Nakita ako at pumasok upang magtanong tungkol sa bagay sa Weibo ko noong nakaraang araw at nagpaliwanag ako sa kanya ng maikli. Karaniwan lang naman pero bigla siyang nagsalita ng ganoon hanggang sa huli. Nagalit din si Suyorong. Natakot ako noon na baka malungkot ka kapag narinig mo kaya gusto kitang kausapin agad. Nakalimutan ko na dapat ko siyang sagutin ng masakit. Sabi niya at kinuha ang telepono para tumawag. Tiningnan ko ang kamay niyang mabilis na parang hangin, hindi ko agad naintindihan. Nang gusto ko siyang pigilan. Natawagan na niya. Si Luxingsi ay mabilis sumagot, may tonong walang pakialam at tamad. Ale, sabi ni Suyorong na nakakunot ang noo. Yung sinabi mo lang sa dressing room. Tungkol kay Iyo, puro haka-haka lang yan. May sakit ka ba? Hindi makapaniwala si Luxingsi. Hindi ba ikaw ang nagsabing ang guro mong si Iyo ay magalang sa'yo, pero hindi mo alam ang iniisip niya? Nakita ko siya sa pintuan kaya ko sinadya yung sasabihin. Nagtataka si Suyorong. Sinadya? Baka sinusubukan lang niya akong inisin. Malungkot si Luxingsi. Kung hindi, ano? May sakit ba ako? Para saan pa ang pagsigaw sa harap mo tungkol sa ex-boyfriend mo? May gusto ba ako sa'yo? Medyo nahiya si Suyorong. Hindi naman iyon ang ibig kong sabihin. Sa loob ng bahay, nasa harap ni Suyorong ang isang hilera ng malambot na mga kagamitan para sa parusa. Inayos para maging legal pero nananatili ang atmosfera. Lumuhod siya sa likod ng mga ito, inilagay ang mga kamay sa likod at ibinaba ang tingin.
Tumingin siya sa akin nang nakatingala. Hindi ko sinasadya pero nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan si Iyo. Kasalanan ko ito. Pwede mo akong parusahan, Iyo. Tumayo ako sa harap niya. Medyo hindi pa ako sanay. Ang eksenang ito, tila matagal ko nang hindi nakikita. Bahagyang sumandal si Suyorong. Ang kanyang maliliit na buhok ay dumampi sa aking hita, nakakakiliti. Inihiga niya ang ulo sa aking binti. Iyo, parusahan mo ako. Gamitin ito kahit ano gusto mo. Ang kanyang mga mata ay may pang-akit. Inaakay akong tumingin sa hilera ng mga kagamitan at sa pader sa likod. Huminga ako ng malalim. Inihanda mo na ang lahat. Hindi siya sumagot ng direkta. Ang mga kamay niya sa likod ay humaplos sa aking bukong-bukong. Mula nang sabihin mong gusto mong pag-usapan ang personal, iniisip ko na kung paano hihingi ng tawad. Pakiramdam ko parang panaginip pa rin. Pero paano kung ako ang mali? Umiling siya. Hindi bababa sa atin, kahit sino ang may kasalanan, ako ang dapat umamin. At dapat umamin agad. Parang nag-arte siya, ibinaba ang mga mata. Kung mas maaga ko lang itong napagtanto, hindi mo ako iiwan. Natigilan ako. Sa totoo lang, ang paghihiwalay namin ni Suyorong ay nagmula sa isang maliit na bagay. Mula sa aktres na katrabaho ko. Nakaramdam siya ng banta, gusto niyang mag-public pero ayaw ko. Nagalit siya. Hinabol ko siya at tinanong kung hindi na ba niya ako gusto. Hindi siya sumagot. Nagsimula ang Cold War, hindi na ako marunong yumuko. Kaya lalo ko siyang hindi nagustuhan. Hindi rin niya binago ang lahat para sa akin. Naghiwalay kami. Parang naging takbo na ng mga pangyayari. Bumuntong hininga ako. Pasensya na. Gumawa siya ng senyales na tumahimik. Simula ngayon, ako na ang magsasabi ng mga ganyang salita. Mapapatawad mo ba ang mga pagkakamali ko dati? Ginoong Linyu, napatawa ako sa seryoso niyang mukha. Sinadya ko ring magpakaarte. Depende sa pagpapakita mo ng sinseridad. Hinawakan niya diretsyo ang aking bukong-bukong at itinaas. Kumindat. Anong sinseridad? Muntik na akong matumba. Umugoy ang katawan ko ng 2 beses, kumikibot ang aking damit. Dumilim ang mga mata ni Suyorong. Hindi maliwanag ang ilaw sa loob pero ang refleksyon ng mga kagamitan ay kumikinang. Kinabukasan, inihatid ako ni Suyorong pauwi. Sa pintuan, hinawakan niya ako ng pabago-bago, ayaw akong pakawalan. Yung kahapon natin. Valid pa ba lahat? Hinawakan ko ang aking noo. Mula nang magising ako. 7 beses mo na itong naitanong. Nakakunot ang noo niya, seryoso. Kailangan pa ring ulit-ulitin para lagi mong maalala. Kung hindi, paano kung hindi mo nakilalanin? Tumingin ako sa kanya, tahimik na umiling. Magsasalita na sana ako, biglang bumukas ang pintuan ng bahay ko mula sa loob. Isang balingkinitang dalagita. Ang sumilip na kalahati ang katawan, diretsyo ang tingin sa amin. Nang dumapo ang tingin niya sa akin. Kumindat siya muli. Kuya, bakit hindi ka umuwi kagabi? Malinis ang boses, may kakaibang pagkalalaki ng dalagita. Hindi siya gaanong mas maikli kaysa kay Suyorong. Nag-aalab ang tingin, hindi rin siya mahina. Lalong lumaki ang mga mata ni Suyorong. Hindi siya makapaniwalang tumingin sa akin, sino ito? Hindi siya pinansin ng dalaga, kumuha ng maliit na kahon at parang nagalit sa akin. Kuya, ngayon ko lang nakita, ang binili mo sa akin ay bra pala. Nang lumabas ang bra, kitang-kita ang pamumula ni Suyorong, lumapit siya sa 2 o 3 hakbang. Inagaw niya ang bra pala ang binili mo sa kanya. Lingyu. Pinuri mo pa ako na magaling ako, sinabi mong maganda ang karanasan ko, sinabi mong ako ang pinakamahusay. Si Suyorong ay nagulat at nasaktan, nakalimutan mo na ba ang mga sinabi mo? Nabigla ako sa kanyang mga tanong, nang makita niyang hindi ako umimik, tumalikod siya at huminga ng malalim. Punong-puno ng galit na itinuro ang pinto, ngayon, palayasin mo siya sa bahay mo, at gagawin kong wala akong nakita. Ang dalaga ay natulala, pero lumabas pa rin ng pinto at tinapik ang balikat niya. Ate, talagang may kakayahan kang maging pangunahing asawa, lalong hindi makapaniwala si Suyorong. Dahan-dahan siyang lumingon, nanginginig ang kamay, pangunahing asawa. Walang magawa niyang tumingin sa akin, plano na niyo ng ganito, sa gulat ng mga mata ng dalaga. Hindi ko na napigilan, natawa ako ng malakas, ano ba yan? Tigilan mo na siya, ito ang pinsan kong si Tangnoo, nagulat si Suyorong. Pinsan, umiti si Tangnoo sa kanya, ate. Sinabi mong flat chest ako, niloko lang kita, hindi naman sobra diba? Hindi pa nawawala ang pagkagulat ni Suyorong, ilang taon ka na, tapat na sumagot si Tangnoo. 15, tila palihim na kinukumpara ni Suyorong si Tangnoo sa kanyang katawan. Sa wakas, walang magawa niyang ibinaba ang kamay, ay bahala na. Kayo mga bata, maganda ang nutrisyon, pagkatapos ihatid si Tangnoo. Si Suyorong ay nagpumilit na manatili sa bahay ko, pwedeng tumira ang pinsan, kaya gusto ko ring tumira. Natawa ako sa kanyang pagkabata, bukas papasok na siya sa eskwela, gusto mo rin bang pumunta? Iniangat ni Suyorong ang ulo, hindi ako pupunta, maliban na lang kung nandun ka sa eskwela.
Binato ko siya ng unan, tumigil ka sa pagiging pilya, hindi pumayag si Suyorong. Wala naman ako lang ay hindi pa natatapos ang salita. Sabay na tumunog ang mga telepono namin, pagtingin, parehong manager ang tumatawag. Pumunta ako sa kwarto para sagutin, isang boses na lalaki na halos tumusok sa bungo ko, Lingyu. Ikaw at si Suyorong, ang mga kalokohan nyo, pwede bang itago, nababaliw na ako. Ha, anong kalokohan, baka yung dati naming. Nahukay ang relasyon ninyo, sumigaw si Jiang Chai ng husto, tinanong mo pa ako. Hindi ba kayo nagdamag kagabi, nagulat ako, kinakabahan, natatakot. At kabado, hindi alam kung ano ang sasabihin, galit na galit ang boses ni Jiang Chai. Nalaman ba ninyo na nahuli kayo sa kamera? Kung gusto ninyong maghalikan, pwedeng isara muna ang pinto. Ipinadala sa akin ni Jiang Chai ang litrato, madilim na koridor, dalawang anino na magkayakap ang mga braso. Mukhang hindi mapaghiwalay, nakilala ko agad, kagabi nang gustong lumabas ni Suyorong para bumili. Yakap ko siya hanggang sa pinto, kung tama ang alala ko, 3:00 na noon. At ang taas ng palapag ng bahay ko, sinumpa ang paparazzi, may teleskopyo ba sila? Ayaw pakinggan ni Jiang Chai ang mga palusot ko. Ang kabilang partido ay humihingi ng napakamahal na bayad para sa pagbili ng eksklusibo, alam mo ba? Tiningnan ko ang mga litrato, hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman, talagang kapabayaan ko ito. Kuya, pasensya na, kahit magkano ang bayad. Ako ang magbabayad, malakas na umungol si Jiang Chai, akala mo sapat na ikaw lang. Kailangan niya ang bayad mula sa magkabilang panig, kung hindi pumayag ang isa, ilalabas niya sa headline. Nang lumabas ako ng kwarto, tapos na rin ang tawag ni Suyorong, hindi na kailangan isipin. Pareho ang usapin, nagtinginan kami, ang mga bagay na kayang ayusin ng pera. Ay hindi problema, inilapag ko ang kamay ko sa baywang at inabot ang isang kamay sa kanya. Dahil curious ka, bayaran mo na rin ang parte ko. Nagulat si Suyorong, diretsyo niyang inilapag ang kanyang baba sa aking nakabukas na palad. Titig na titig sa akin, ano bang iyo at akin, ang akin ay iyo. Ako ay iyo, kahit paano mo gustong ibigay, pwede. Pinisil ko ang kanyang pisngi. Tawa, talagang mapagbigay. Si Suyorong ay gumastos ng malaking halaga. Kaya nagkaroon siya ng bagong ugali, tuwing nasa kasukdulan ng pag-ibig, kailangan munang suriin. Kung may butas ba ang mga pinto at bintana, ang maingat na itsura ay nakakatawa. Sa 3 taon ng ganitong pag-iingat, nahuli pa rin ang larawan namin na magkahawak kamay sa basement parking. Kahit intimate, kumpara sa naunang larawan, mas innocent na ito. Nang makatanggap ng litrato mula sa paparazzi, kami ni Suyorong ay nag-aral na nakadapa sa kama. Ito ba ang ibibigay? Ano sa tingin mo? Sa tingin ko, okay naman ang pagkakakuha. Mukha din akong payat. Nagtinginan kami ni Suyorong. Sa mga nakaraang taon, sa ilalim ng aming pagsisikap, ang pagtanggap ng mga netizens ay unti-unting naging mabuti. Araw-araw naming pinapanatili ni Suyorong ang magandang imahe sa publiko. Hindi ibibigay. Bahala siya. Bakit namin siya bibigyan ng pera ng walang dahilan? Managinip ka. Hayaan siyang mag-post dahil lang dito. Makakatakot ba ako? Kaya ang chismis ng relasyon namin ni Suyorong ay nagsimulang pumutok sa trending. Naku, totoo pala. Hindi ba sila dati nang nag-date? Nagbalikan na siguro. Bahala na, basta hindi sila lumalabag sa batas. Bae, mag-date na sila. Ako lang ba ang nagtataka kung kailan sila nagsimula? Isang search, maraming lumalabas. Sobrang dami ng magkaparehong gamit ng magkasintahan, akala nila nakatago sila. Habang mainit na nag-uusap ang mga netizens, kami ni Suyorong ay nag-aaral ng kurtina kung paano ito gawing masiksik. Sapat na ba? Sa tingin ko hindi pa. Masyadong mahigpit. Medyo magaan. Nagpapadelay ka ba? Anan. Ang liwanag ng buwan ay malabo, ngunit ang ilaw sa loob ay namatay. Katapusan ng buong teksto.